Hi kabamba! Another day, another ulam ideas na naman po ang aking isi-share sa inyo. Simpleng ulam lang ito na alam kong swak na swak sa inyong budget. Ito ay ang sinigang na ulo ng salmon. Sabaw pa lang talaga nito ay talagang ulam na. Kaya tara na, samahan mo ulit ako dito sa aking kusina. Manood, matuto at mag-enjoy. Sa pagluluto ko ng sinigang na ulo ng salmon ay talagang iginigisa ko ito. Dahil mas masarap para sa akin ang lasa nito pag ginigisa. Para sa akin lang po yun ha. Nakapag-try na kasi ako nito. Yung pinapakuluan lang yung sibuyas, kamatis at luya. Kaya nagkaroon ako dito ng comparison kung ano yung mas masarap, yung ginigisa o yung hindi. Para sa inyo kabamba, ano ang mas masarap? Paki-comment naman dyan kabamba. After ko maigisa yung ating bawang, luya at sibuyas, ay isinunod ko na rin nilagay yung ating kamatis. Minsan pag nagluluto ako nito ay nilalagyan ko ito ng miso. Nakalimutan ko lang kasi bumili nun nung namalengke ako nung Sabado. After ko magisa yung ating kamatis, nilagay ko na rin dito yung ulo ng salmon. Ito yung klase ng isda na yung kanyang ulo ay malaman pa. Lalo na yung part ng kanyang panga. Malaman at medyo may taba ito. Ang presyuhan dito sa amin ay nasa 280 pesos per kilo. Dito sa part na to ay naglagay na ako dito ng tubig. Medyo dinamihan ko na dahil alam nyo naman masarap ang sabaw nito. Tinakpan at pinakuluan ko lang ito hanggang maluto na yung isda. Hindi lang pala itong ulo ng salmon ang masarap na isigang. Masarap din yung ulo ng yellowfin, tambakol o kaya ulo ng dorado. At natry ko na rin isigang yung ulo ng maya-maya. Ang ginamit ko palang pinangtimpla dito ay patis. Ewan ko ba kung bakit gustong gusto ko na ngayon ang patis. Kasi noon hindi talaga ako gumagamit nito. Kadalasan asin yung gamit kong panimpla. Kaya lang nung umpisahan ko ng gumamit nito ay talagang masarap din pala. Lawrence patis pala yung gamit ko. Syempre pag sinigang yung ating niluluto ay hindi nawawala itong siling panigang. Kakaibang lasa din talaga ang dulot ng siling panigang. Nor sinigang mix pala ang ginamit ko dito na pampaasim. Mas masarap din talaga pag ginamit natin yung fresh na sampalok. Pero yung isa na inaasam-asam ko na pampaasim ay yung batuan. Yun ang karamihan na ginagamit ng mga taga Visayas. Dito kasi sa norte parang wala pa akong nakikita na ganun. Sana one day matikman ko yun. Nung nilagay ko pala dito yung ating sinigang mix ay hinayaan ko muna itong kumulo. Tsaka ko naman nilagay yung 4 na piraso na hipon. Idinagdag ko na ito dahil may natitira pa noon na pinangsahog ko naman sa akin niluto na gulay. Kaya 2-in-1 sinigang na ito kabamba, sinigang na ulo ng salmon at sinigang na hipon. Sa huli ko na ito nilagay dahil hindi kailangang matagal ang pagpakulo nito. Pag na-overcook kasi itong hipon ay mahirap na itong balatan. Kakapit na yung balat sa laman. Kung nanonood ka pa hanggang dito, baka hindi ka pa nakapag-follow dito sa aking page. Baka pwede mo namang i-like or i-follow ang Bambas Kitchen. Advance thank you sa'yo. Talbos ng kamote yung aking nilagay dito na gulay niya. Kung may tanim kayo ng talbos ng kamote, mas magandang ito na lang ang inyong ilagay. Hindi lang sa ikaw ay makakatipid, marami pang benepisyo ang naidudulot nito sa ating katawan. Yan, luto na yung ating sinigang na ulo ng salmon. Kaya yung lagi kong sinasabi sa inyo, kung nag-iisip ka ulit ng iyong iluluto bukas o ngayon, ito na rin ang iluto mo sa iyong pamilya. Dahil pag humigop ka ng sabaw, mapapaasim kilig ka talaga. Magsandok ka na ng kanin at sabay-sabay na tayong kakain. Baka naman gusto mong i-share itong video na to. Thank you for watching, kabamba! Kita-kita ulit tayo sa aking next cooking vlog.